Okay, napagpalang araw. So, ngayon guys, meron tayong client na Mitsubishi Adventure. So, ano gagawin natin ngayon? Turo ko sa inyo yung pinaka-basic and pointers ng flashing na gamit natin yung fuel o crudo. Okay? And then, mag-change oil tayo ng Hado Atomic Oil and then magpapalit tayo ng oil filter. And then, yung air cleaner and then pati yung fuel filter. So, general PMS po ito. Ayan. So ngayon tuturo ko sa mga basic pointers. So ano ba yung ilalagay natin pang flashing fluid para mas makatipid kayo. So basic and tips to guys. Which is yung fuel guys na crudo. Okay? So yan ang gagamitin natin. Yan yung crudo na i-flashing natin. Mga tools. So ready na. So tara, let's go. Okay, so unang step natin gagawin is mag-flashing tayo. So ituturo ko sa inyo yung proseso kung paano mag-flashing na gamit yung crudo o yung crude fuel. So yun ang gagamitin natin. So makikita nyo ngayon guys sa sistema na to, medyo madumi yung makina. So halatang galing sa malayong biyahe. So makikita nyo, ayun yung oil filter. And then ito yung filler cap o valve cap. So ang gagawin natin, buksan natin yan. Silipin natin kung gaano kadumi. So ayun, makikita nyo guys, talagang super black siya, no? So ibig sabihin masyadong madumi na yung oil nya. So ibig sabihin kailangan natin siyang i-flashing. So ano gagamitin natin? Kukuha tayo ng mga 3 liters na oil doon sa luma. Meron tayong funnel and then may tools tayo. Tapos siyempre crudo. So una natin gagawin guys, tatanggalin natin yung magbabawas tayo ng tinatawag na old oil. O yung oil niya mismo na nag-exist dun sa engine. Hindi natin iubusin pagtanggal. So ayan ang crudo na ilalagay natin. Purong crudo ang gagamitin natin para gawin nating flashing fluid. And then after that, maglalagay tayo ng Hado oil. And then palit tayo ng oil filter. Ayan. So W40. Okay? So yan ang ilalagay natin yan guys. Okay, naka-ready na tayo. So kailangan natin ng tools. So kailangan sa mechanic, meron kayong mga special tools. May nabibili niyan sa Shopee or sa Lazada. Mura lang yan. Almost mga 1.8 yata o 2,000 plus. Okay, so tara. Simulan na natin. Punta tayo sa ilalim guys. So nasa ilalim tayo ngayon. Hanapin natin yung drain plug ng engine. So dito. Ito yung makina, may leaking siya, di ba? So ibig sabihin wheel seal yan. So ibang concern. So ang hanapin natin ngayon guys is yung sa engine side na drain plug. So which is ito. So luluwagan natin yan. Pag maluwagan, bawas tayo ng mga 3 liters. Mga 3.5 liters, tapos paglalagay tayo ng crudo. Okay, so yan, luluwagan natin yan. Sobrang dumi. So okay, so gamit tayo ng 17 na socket guys para tanggalin natin yung drain plug. So simple lang. So nakita na natin drain plug. So ang gawin natin yan, i-release mo lang yan. So okay, so ganun lang kasimple. Luwag natin madami na. So maluwag na siya. So patin lang natin na mag-ano siya, almost mga 3.5 liters or 3 liters lang ibabawas natin. Ito meron naman tong marking. So mawat na rin yung oil. So ibig sabihin 2 liters na yan. So mga dito lang tayo, mga 3 plus liters. So ayun na, black na siya. So liters na siya. Post. So ganyan lang tayo. Okay, so bago tayo magsimula sa taas, o punasan muna natin kadali guys dahil sobrang dumi ng top ng engine bay. So kailangan medyo malinis naman konti para presentable. Tsaka yung mga dumi na nasa babaw hindi pumunta doon sa loob. So ganun kailangan sa mechanic, kailangan concern ka rin sa tatrabahuin mo, kailangan medyo malinis siya para walang aberya o anumang mga problema pwedeng mangyari na pumasok doon sa loob ng makining alikabok. Okay, so then buksan na natin yung filler cap o valve cover cap. And then makikita natin ito guys kung gaano siya kadumi. Yung oil sludge sobrang kapal na rin. And then yung viscosity niya pangit na. So check natin yung loob mismo ng valve drain mechanism. So makikita nyo guys sobrang black na ng paligid. So ibig sabihin yung oil niya
talagang super dark na. Pero di pa naman siya totally dark. Pero kahit pa paano, gawa natin ng paraan na ma-flashing natin yan. Yun yung tip na gagawin natin ngayong oras na to. Yung fuel na crudo ang maglilinis dyan. Upang yung oil sludge, nakikita nyo na kulay black talaga na dark and black, is matanggal. So, ano gagawin natin ngayon? Before tayo magsimula ng paglalagay ng crudo sa engine, so, kailangan yung oil filter mo, hindi ka muna magpapalit o magtatanggal sapagkat nandyan pa yung dumi. Okay? So, once nga maglilagay na tayo ng flushing fluid, papaandar yung makina, yung oil filter na luma, hindi mo na pwedeng tanggalin. Saka natatanggalin yan pag tapos na tayo mag-flushing. Okay? So, tara. Ngayon, gawin natin guys. So, ito na yung crudo. Hindi natin iubos lahat yan. So, susukatin lang natin. Almost mga 4 liters na yung kukunin natin dyan. Bumili ako ng marami para may reserba. Okay? So, ang gawin natin ngayon, check muna natin yung filler gauge. Dahil nabawasan na ito ng oil kanina, nagbawasan ng almost mga 3 liters. So, ang gawin natin, check muna natin yung dipstick para malaman natin yung sukat o level ng ilalagay nating dami o volume ng crudo. So, dapat hanggang dito o lalampas pa. Okay? So, sige, salpak muna natin para malaman natin yung standard na sukat ng engine oil capacity plus yung crudo. So, maghahalo-halo na yan. Okay? So, makita nyo, wala na halos laman. So, ibig sabihin, nabawasan talaga siya ng almost mga 3 liters. So, lalagay din ng crudo hanggang dito yung sukat. Okay? So, yun yung lalagay natin. So, sige. Buhos natin. Okay? So, tip ko sa inyo guys, kung gagawa kayo ito, kailangan bihasa o may alam yung titira. Kasi baka magkamali kayo, sira ang makina nyo. Okay? So, sa mga nagtatanong sa akin, so, pwede ba? Ito po yung video clip na ito ngayon na actual natin ginagawa. So, nagawa ko na rin to one time sa Fortuner. So, ginagawa ko talaga to pag once nga yung engine ay sobrang dumi. So, ang tip lang talaga yan, sir, ma'am, may-ari ng unit, mga baguhang mekaniko. So, kailangan may naiiwan na oil dun. Kung 4 liters ang oil mo, kailangan mong magbawas ng 2 litro. Okay? Ngayon, kung engine na Mitsubishi 456, ano yan, nasa mga almost 6 liters yan. So, kailangan mo magbawas ng mga 3 liters na engine oil na luma bago ka maglalagay ng fuel o crudo na 4 na litro. So, ibig sabihin, almost 50% yung matatanggal na old oil, and then mga 60% naman o 55% naman yung kumbaga ang ratio niya is 4:5, parang ganun. Okay? So, kailangan talaga medyo alam nyo yung ratio kung paano kayo maglalagay ng crudo sa loob ng makina. So, wag nyo itong i-DIY kung hindi kayo biyasa. Okay? Kasi baka masira yung makina, magkamali, yari kayo. Ngayon, sukatin natin yung lalim ng dipstick guys, kung gaano karami yung nilagay natin. Kung tama na ba yung 3 liters o higit pa. So, check muna natin. Makita nyo kulay puti talaga yung level. Halos wala ng ano. So, ibig sabihin kulang pa. So, magdadagdag pa tayo ng mga almost mga 1 liter. Okay, so kulang pa talaga yung nilagay nating crudo. So, pasobra natin ako ng konti kahit mga 0.7 liters. Almost 1 liter. Ayan na. So, kulang pa rin. So, maglalagay pa tayo guys ng additional na mga almost mga 0.7 liters. Okay? So, yung suggest kasi nyo guys, huwag kayong gagawa nito kung hindi nyo kabisado. Okay? Dapat bihasa yung mekaniko na titira nito para hindi kayo magkamali. Dahil pag nagkamali kayo, bungkag na o overhaul yan. Okay? Okay, so check ulit natin yung dipstick. So, every ilagay, kailangan i-double check nyo talaga yan. Double check talaga para sigurado yung bawat tira nyo. Okay, so ibig sabihin okay na, lampasan ng konti mismo sa maximum level. So pwede natin takpan. So pagkatapos nito natin gawin, so pwede natin paandarin guys yung makina. Okay, so takip na natin to, and then i-engine warm up natin para uminit at malusaw yung tinatawag ng mga oil sludge. Okay, so tara, let's go, start natin yung makina. Start natin para mas maganda. So, okay. Medyo madumi ang kamay natin, pero kailangan. So, naka-start na siya guys. On position. So, start. So, gawin nyo dyan. Na-idle nyo lang yan. Okay. So, off natin yung ilaw. Yan. Idle lang siya na mga ilang minutes. So, seconds lang. Painitin natin makina para mawashing yung doon sa ilalim. Saan nyo ma-under yung engine. Yan, nakikita nyo ngayon guys na medyo luminaw yung tatawag na
internal parts ng valve train mechanism, which is yung rocker arm, di ba? So dyan natin malalaman yung oil sludge medyo natatanggal na, so sa pamamagitan ng idling. So idle nyo na ng sandali, so kailangan monitor ko talaga yung andar ng makina. Okay, so yun ang mga pointers saka basic. Okay, tapos idle natin uminit yung oil, then malusaw yung ibang mga oil sludge. So ang gagawin natin yan guys, paka-idle lang siya, and then i-RPM mo lang ng mga ilang seconds or hindi siya abuti ng minutes yung RPM. So pitik-pitik lang guys para uminit na yung engine. Okay, so kailangan talaga biyasa kayo kung gagawa kayo ng agad ng mga proseso. Then pitik-pitik mo lang mga ilang minutes, pagkatapos nyan ihayaan mo siya ulit mag-idle ng 900 o 800 RPM, normal RPM. Hindi mo kailangan itakbo, so naka-idle lang siya. Okay, so basic pointers lang yan, and then pagkatapos yan i-shut off natin kadali, and then so patayin natin. Pagkatapos patay, check natin ulit, tingnan natin yung sistema, check natin yung low vlog. So ayan siya guys, tingnan natin yung ilalim kung ano nangyari. Medyo nabawasan siya, di ba? So mamaya pag-change oil natin, so papaandarin pa natin ulit mga ilang minutes pa. Kita mo na yung itsura niya ng bakal, di ba? Kita mo na yung kabilaan. So papaandarin pa natin, idle lang natin. So start, saksak na, on position, start. And then i-order natin yung aircon para medyo mabigat, may load siya. And then pagkatapos niya, ang gagawin nyo dyan, i-RPM nyo lang, pitik-pitik lang, 1.5, 1.8, 2,000, 1.5. Hindi na pwede full accelerate para uminit na siya ng uminit, para yung mga oil sludge mabaklas dun sa ilalim. Okay, so steady lang siya guys, ganun na siya kasimple. So idle nyo, then RPM na mga 1 to 3 hanggang 5 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then patay na siya, okay na. So ganun lang, tapos mag-drain na tayo ng oil diretso. Tara. So okay, ngayon magawin natin is mag-drain na tayo ng oil. So lahat ng oil sludge doon lumambot na yon. So once nag-drain natin yan, iba yung takbo ng fluid niyan guys. Still may crudo yun so malabnaw na siya. So tingnan natin mabuti yung fluid viscosity. So mamaya, so i-fast forward natin para mas mabilis. Tara. Tignan nyo guys yung oil fluid viscosity nya, malabnaw na siya. Tingnan mo yung drop ng bawat ng oil, ibig sabihin mabilis, ibig sabihin malabnaw siya. So hindi na siya sabihin mo marapot. So yun yung mga technique para mas matanggal talaga yung mga oil sludge o yung mga makakapal na carbon deposit doon sa loob. Pero kailangan magaling at biyasa ititira nito. Okay, so may knowledge talaga about sa viscosity ng oil, kasi kung hindi, magkakaroon siya ng problema sa loob. So may tendency na masira yung engine mo. So okay, so tara, let's go, balik tayo. So ayan na siya, so okay na, pull out na natin yung okay. So gawin natin, tanggalin natin to, and then susunod natin gagawin is magtatanggal na tayo ng oil filter. So gagamit tayo ng mga tools. So tara, let's go. So ito na yung tools na gamitin natin guys. So kailangan meron kayo nito, kompleto kayo nito kung maaari, okay, para hindi kayo mahirapan magtanggal. So tara, fast forward natin para mas mabilis. Okay guys, so ang gagawin naman natin ngayon is magkakabit na tayo ng oil filter. So fast forward na natin para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so basic tsaka pointers pa rin. So bago pala kayo maglagay ng oil filter mismo doon sa loob ng kanyang housing assembly, main housing, kailangan lalagyan nyo yung lips ng oil, ang lips ng oil filter. Okay, so yan yung mga basic tsaka pointers para talaga siyang hindi siya mag-leak kasi meron na siyang oil. Okay, sige, fast forward natin, let's go. We are almost done. So tapos na tayo guys sa oil filter. So ang gagawin naman natin is yung air cleaner naman na filter ang papalitan natin. So tara. Okay, so ngayon guys, tingnan nyo mabuti yung
nasa loob. Ito yung nagiging main cause ng sira ng liner. Bakit? Dahil buhangin na kasi mapasok sa loob. Hanggat hindi kayo nagpapalit ng air cleaner, and then pinababayaan nyo lang yung air cleaner nyo, hindi nyo napapansin na yung alikabok na pala yung mapasok doon. Hindi na ito alikabok guys, buhangin na ito. So yan yung mga pointers sa basic na dapat nyong matutunan kung bakit nagkakaroon na tatawag na oil sludge yung mismong makina, sapagkat ang alikabok mapasok sa loob and then nagkukos yun ng mga sira sa punit, and then nagkakaroon naman siya ng blow-by. Kaya yung makina mo nagkakaroon ng sunog yung oil. So nagkakaroon siya ng oil sludge, yung oil na susunog, dahil ito nagiging main reason. Ayan, yung alikabok na yan papasok sa intake mo, sa combustion chamber mo, sisirain yung liner mo, yun ang magiging problema. Kaya magugulat ka, masusunog yung oil mo ng mabilisan, sapagkat dahil dito, itong main reason, ayan, oil filter. So suggest ko sa inyo, mas maganda talaga magpalit kayo ng air cleaner, fuel filter, oil filter, every change oil. Bahala magastusan kayo guys, kasi ito hindi nyo na ma-address yan pag yan na pumasok sa loob ng combustion chamber. Kaya nagkakaroon ng low power, nagkakaroon ng blow by, nagkakaroon ng tinatawag na black smoke, white smoke, dahil dito, ito ang main cause na problema sa combustion chamber. Okay, dahil sa air cleaner. So punta naman tayo dun sa intake ng manifold. Okay, so makikita nyo guys, ayan o. So yan na yung carbon deposit. Ibig sabihin yung dumi halos na pumunta na sa loob. So ngayon, pag madumi na yan, magkakaroon na yan ng problema, dahil papasok na yan sa combustion chamber mo. Wala na iba pupuntahan yan. Okay, papapunta na yan sa loob ng makina. So dyan na nagiging problema kung halimbawa hindi kayo nakahado. So magkakaroon ka ng low power. Yan ang main reason. Ayan. Kaya nga ginagawa niyan guys sa iba, talagang nililinis talaga yan. Okay, so gastusan na yun. So gawin natin, magpapalit tayo ng air cleaner. Yan, kailangan bago talaga. Okay, so ganun lang kasimple. Kailangan base stop. Okay, so ganun lang kasimple guys, yung mga basic tsaka pointers na pwede natin maituro sa inyo. So shout out sa ating mga bagong mekaniko, sa mga unit owner, sa mga mekaniko na magagaling talaga, at sa mga followers, subscriber natin. So kayo ang pundasyon guys sa paggagawa ng mga vlog. So maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-angat ng aking subscriber. So God bless talaga sa inyo. So ngayon guys, ito na, almost hada na tayo, and then after that diretso na tayo sa oil. Tara. Okay, so bago ang lahat guys, makikita mo naman yung oil ng luma na dinaan natin sa flushing fluid na may crudo. Okay, so ganyan siya kadumi, at ganyan siya ibig sabihin malabnaw na siya. So ibig sabihin yung lahat ng oil sludge doon sa loob ng engine mo halos mabaklas yun. So ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng Hado engine oil na 10W40. Yan po yung ilalagay natin. So ipapalit na natin doon para mag-clear ng lalo yung tinatawag na yung oil mismo, yung kanyang internal engine components nahugasan na yon. So pas lalagyan natin ng Hado engine oil na merong revitalized na kaya niyang mag-chrome sarili. So payo ko sa inyo guys, kung maglalagay kayo ng Hado oil, much better lagyan nyo rin ng Hado engine treatment para pwede yung ilaban yan guys ng almost 1 year. Huwag kayong mag-change oil. Ganun siya kalupit, kasi almost 100,000 na kilometer ang kayang itakbo ni Hado. Okay, so yun ang malupit na pag-uusap dyan guys. So kahit anong oil pwede ko ilaban dyan, basta Hado plus treatment na lang isasabay natin. So tulad sa mga una-una kong video, talagang tested and proven ko na yan, yung Hado oil na atomic oil and then Hado engine treatment isasabay mo paglagay, almost 1 year hindi ka talaga halos magpapalit ng ng engine oil. Yun ang proven and tested na pwede ko may testimony sa inyo guys. So okay, and then yung maglalagay kayo ng oil na ganito, much better na bago kayo maglagay ng Hado engine oil, kailangan kung first time mong gumamit, kailangan mong mag-detox, under ka ng detoxification. Tatanggalin muna ni Hado engine treatment yung mga lahat ng gas-gas at tatapalan niya yon. So i-recover niya yung makina mo, and then after that mag-flashing ka na, tapon ka ng lumang oil mo, kasali na yung engine treatment na nilagay mo ron. Pero take note, yung engine treatment na nilagay mo, hindi yun siya sasama. Bakit? Kasi didikit yan at magkukrom yan mismo sa may engine mo. Okay? And then after mo dyan mag-detoxification, after mo first time na gumamit ng engine treatment, saka ka na maglagay ng ng Hado atomic oil. So yan na yung pinaka the best na paraan na para mas lalong gaganda yung performance sa makina mo. Yung RPM hindi talaga magbabago yan. Yun po yung basic pointers ng Hado engine treatment tsaka Hado atomic oil. Okay, so okay, so after nito guys, ang gagawin natin, magpapalit naman tayo ng fuel filter para
wala talagang harang doon sa kanyang RPM. Yung supply ng fuel, talagang maganda yung daloy. So tara, fast forward natin guys para mas mabilis. Let's go. Okay, so papalitan tayo ng bagong fuel filter. So hindi natin na papalitan yung kanyang assembly housing. So fuel filter lang papalit natin guys. So ililipat na natin yung unang pyesa kinuha natin doon sa may luma. May babalik na natin. So okay. So fast forward natin para mas mabilis. Tara, let's go. So ganon. So pag once na malakas na talaga yung pressure, ibig sabihin pwede mo na ikabit yung hose papunta doon sa kanyang injection pump. Pagkatapos yan, ilalak niya na. And then after that, okay na siya. So mahigpit na. Anong sunod na gagawin? Magbi-bleeding na naman kayo mismo doon sa fuel filter o housing assembly na. So paano? So fast forward natin. Pakita ko sa inyo mamaya. Bombahan mo muna to. Ito yung tinatawag na fuel filter. So ang gagawin nyo, titingnan nyo itong intake, ito side may arrow, ibig sabihin ito yung galing sa tangke papunta doon dito sa hihigupin niya, galing sa tangke papunta rito sa fuel filter. Tapos pag binomba mo naman to, lalabas naman to dito, itong side mo ito kuya. Ito yung arrow na ibig sabihin niya yung palabas papunta sa injection pump. So pag binomba mo rito, lalabas dito papunta injection pump. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung hangin sa loob ng tangke ng fuel tank. Okay? Fuel filter, sorry. So ngayon gawin natin, bombahin muna natin. Distansya konti. Yan, bomba. Yan, hanggang sa tumigas siya. So, okay. So, matigas na siya guys. Matigas na. So, okay. Ngayon, gagamit tayo nito. Number 10. Yan, number 10. So, okay. I-building natin. Pero kailangan naka-press ito, naka-diin. Tapos, sabay open. So, kita nyo naman. Yan. Tapos, bomba ulit. Kita nyo nagbabubbles. Ayan o. Kita nyo. So arihan mo ng konti yan. So ibig sabihin marami siyang hangin. So dapat wala yung hangin. So area. Yun. So dapat walang hangin. So higpit. Bomba. Yan. Tapos luwag. Higpit. Bomba. Yan, tapos kailangan nakadiin to ha. So area. So okay na. Okay, so last. Okay. Okay na. Okay, bago natin panda rin, check muna natin yung mga pinagbubunot natin kung okay ba, wala bang nakakalimutan. Filter sa ilalim, drain plug, takip dito. Ito okay, yun doon, okay na rin. So pwede natin panda rin guys, medyo madumi yung engine nya, pero okay lang. So start na natin. So salpak susi, ignition. Okay, so start na natin. On ang aircon. Yan. Ngayon, tingnan natin ang engine doon. Okay. Check natin kung walang leaking. Hindi ko may blow by ito, automatic yan. Dito naman tayo sa ilalim blow by. Ilalim naman tayo. So walang leaking. So okay, hindi na natin. So yung mga basa na yan sa ano yan, crudo.
yung pag-bleed natin kanina. Ah. Okay. So, balikan natin. Okay, ngayon tingnan natin yung loob guys. So makikita nyo na halos malinis na yung tira natin. So ibig sabihin yung oil sludge na minimize. Hindi man sabihin na naubos lahat, pero kahit paano 50% ng kanyang oil sludge na minimize natin, natanggal natin. So malaking tulong na sa makina yun. Kumbaga sa sakit ng tao nabawas-bawasan yung mga toxic sa katawan. So okay na yung ginawa natin guys. Okay na, pati doon bleeding okay na rin. So ngayon i-RPM na natin para find out ito. Tingnan natin, i-RPM natin na walang takip. Tingnan natin kung magtapon mo siya ng puno. Okay. Okay guys, so may kita nyo guys na walang kalsimat, wala siyang global, wala siyang mga problema sa combustion chamber. Ngayon tingnan ulit natin, no? Mas malakas talaga yung oil pressure niya, mas lalong lumakas, lalong gumanda yung oil pressure. Yung kasi pinaka-importante sa makina guys. Makikita nyo walang makikita na talsik o anumang blow by. So yun lang, maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang suporta. Please subscribe to my YouTube channel, support, and bye bye and God bless. See you. Bye bye. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.